Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko, 'no. Ito naman, nung una hindi ko nage-gets itong yung problema ni Philippine Looper. Hindi ko nakukuha nung una. Ano ba itong ipinaglalaban nito? Kasi since nung Sabado pa ang dami na nagsasabi, yung ano ba yun? Ano ba yung nangyari? Then ito may nabasa akong post then napanood ko rin yung kay MG. So, medyo nagkakaroon na ako ng idea. Pero kung hindi pa rin tama yung idea na pagkakaintindi ko, paki-correct na lang ako sa baba, ha. So dito sa video na to, parang ang nakikita ko, nagpapa-VIP siya, 'di ba? So ito 'yon, ano ba sinabi niya dito? Linawin natin yung issue natin dito sa Kasi parang ang nangyari, no, yung may nasabi siya na kalamidad lang yun eh. Taon-taon naman may kalamidad. Parang dapat, yun ba ang pagkakaintindi ko, tama ba na dapat siya yung unahin? Negros Oriental. Dumating ako sa lugar nyo, Sabado, November 1 ng hapon. Ngayon, paglapag ko ng port, tinanong ko agad sa Coast Guard natin kung saan ang Dumaguete City, yung City Hall natin. Yun, tinuro sa akin yung daan, lakad na ako papunta sa City Hall natin. Kaya dumating na ako gabi na. Alas 6 pasado na, wala nang tao. At wala ring office kasi Sabado naman. Ngayon, dahil wala nga, at hindi ko rin makita yung CDRRMO natin, nagpasya akong dumiretso ng provincial natin hanggang marating ko yung PDRRMO natin dyan. Nakipag-coordinate ako sa PDRRMO natin, then tinawagan ng PDRRMO natin yung sa tourism natin. Kaya nandyan ako Sabado ng gabi, Linggo ng gabi. At pinaalam ko rin dyan sa PDRRMO natin na a-attend ako ng flag raising ceremony natin ng Monday. At magtatap ako sa tourism natin sa hidang provincial natin. Kasi nga ipapaliwanag mo yung bakit ako nagpapatap. Alam ko may bagyo. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na may bagyo. Alam ko may bagyo. Bakit ako nagpapatap? Pag dinaanan ko yung lugar nyo, napunta na ako sa isang munisipyo, doon na ako inabutan ng bagyo. Doon mo na ako titigil kasi alam ko na may bagyo. Hindi naman ako nagpapa-VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao, ganun din ang gawin nyo para sa akin. Hindi naman ako ganun. Ba't ako nagpapatap sa mga LGUs natin? Para yung proseso natin, tuloy-tuloy na agad. Na pagdating ko ron, di na ako magpapaliwanag na kailangan ko ng ganito. Gagawin pa yung certificate of recognition bilang patunay na dumaan ako sa lugar nyo. Yan ang ipapasa natin para sa Guinness World Records. Photo op sa mga mayors natin, kung walang mayors, sa mga officers ng LGUs natin. Yun lang naman sasabihin ko eh. Napakasimple lang sasabihin ko. Yun lang ang sasabihin ko kaya ako nagpapatap. Tapos yung accommodation, sabi ko nga kahit sa MDRRI mo lang, okay na ako doon, wala namang problema sa akin at di naman tayo VIP. Pinipilit nyo kasi nagkaka-VIP ako. Taglibot Eh, nga. the way you said it kasi parang importante kang tao eh. Hindi, no, naiintindihan katulad nung napanood ko kay Makagago, may layunin ka pala na yun nga, yung sa Guinness World of Record. Kaya lang, syempre, wala ka sa priority kasi nung lugar. Hindi naman, nakikita ko naman, hindi ka naman pagdadamutan yan eh. Kaya lang, syempre, siguro kailangan mo maghintay kung kailan ka mapapagbigyan, di ba? Kung ano, kasi alam mo yon, parang
minamadali mo yung mga tao na meron silang ibang mas malaking paghahandaan. Well, paki-correct nyo ako, baka mali yung pagkakagets ko ha. 'Di ba? Pero may naiintindihan, partially naiintindihan kita. Kaya lang syempre, I mean, sorry to say, wala kang halaga kasi parang ikaw yung unahin. Kahit pa sabihin mong kahit pa sabihin mo na wala pa yung bagyo, baka maisingit nyo ako. Syempre, hindi biro kasi ang maghanda sa bagyo eh. 'Di ba? Hindi ka naman pinagdadamutan. Feeling ko maa-accommodate ka naman, pero syempre, uunahin nun yung mga yung mga constituents nila doon kaysa sa'yo. Kasi mabubuhay ka naman kahit hindi ka bigyan ng certificate or magpa-picture eh. Ako sa nyo, Sa totoo lang, yung ginagawa mo, pwede kasing propaganda din yan ng politicians eh. Pag nakita ka na, oy, andito yung nag-attempt na Guinness World of Record, pwedeng makipag-picture sa'yo, pampabango kasi ng pangalan yun eh. 'Di ba? Na sinuportahan ka nila, lalo na kung naging matagumpay ka sa sa mission mo. Pero yun nga di sana kung maghintay ka lang. May abala talagang mangyayari sa hindi laging smooth sailing. 'Di ba? Hindi sana tag-araw ka na daan diyan, no. Pero pag yung mga panahon na ganito, hindi naman natin masisisi yung yung weather eh. Siyempre, hindi naman biro din ang trabaho ng mga LGU. Kahit ba naman minsan na sasabihan natin yan na natutulog-tulog, 'di ba? Or Pero pag mga ganyan na high alert lahat, 'di ba? Expect na medyo maisasantabi ka lang saglit. 'Di ba? Maghintay ka lang. Total, syempre bumabagyo, hindi ka pa naman makaka-travel siguro niyan, 'di ba? tag dito, yung boulevard nyo, 2 gabi ako naglibot yan. May kasama ba akong personnel? May kasama ba akong MPS? Nanunumbat ka namin eh. Yun lang naman inaano ko kasi kung ang ganda kasi ng Lunes ko nun eh. Sagutin ka ng ano kailangan mo dito? Magpapakilala ka. Alam ko. Ikaw nga. Well, do sa part na yon nga naman, kung totoo man yun, na ginanon siya, dapat, oo nga naman, kahit siguro magandang pananalita, sabihin lang siguro sa kanya na sir, sorry ha, hindi muna namin kayo ma-accommodate, di ba? Pero sa kabilang banda kasi, syempre, ikaw lang yung dayo dun eh. Oo, I do agree na medyo, kung totoo man na ganun yung pakikitungo sa'yo, no? Kung totoo man na ganun yung pakikitungo sa'yo, medyo nga naman yun. Pero, depende siguro sa sitwasyon. Di ba? Kahit nagtatrabaho ka, pag ginanong ka, iinit dugo mo eh. Hindi ko minamasama yung lugar nyo. Wala akong sinabing ganun. At hindi rin ako nagpapa-VIP sa inyo. Pero counted as pagpapa-VIP yun, yung maghingi ka ng ng photo op tsaka ng certificate. Well, di ba? Sanay nga ako maglakad na. Ikot ko nga yung buong Luzon. Isa lang ako naglalakad eh. Kung ano yung ginawa ng Mindanao sa... Ang idea ng VIP niya siguro yung may mga bodyguard, may mga di ba? Yun siguro. Pero hindi, the fact na nagpa-importante ka doon. Kasi, ang ibig sabihin ng VIP, di ba? Very important person. Di ba? Sinuklian nila ako ng ganun, na pagsalubong. Nagganon ang gawin nila sa akin. Kasi sanay naman talaga ako na darating ako ng LGUs natin, nakatap lang, na alam ng LGUs natin, yun lang kukunin ko, yung certificate of appearance, yun lang naman talaga. Napakasimple lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala naman problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, taon-taon naman talaga. Hindi. Saan na Sir,
Yun ngang ano eh, parang ganito sinabi mo, no? Huwag mo munang unahin yung ano, yung pagkain ng, ito, analogy lang ito, no? Kasi may mga sasabihin naman, layo naman ng ano. Kaya nga analogy eh. Ang ibig sabihin ng analogy, magbibigay ka ng example na hindi related do sa pinag-uusapan. Pero yung logic nun ay nag-a-apply. 'Di ba? For example, ganito na ang sabi niya kasi dito, ulitin natin ano. Yung certificate of appearance, yun lang naman talaga. Napakasimple lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunod pa yung tatapos na, andyan na naman isang bagyo. Oh. Ang- Wala daw problema doon. No, hindi. Importante kasi yun eh. Parang ganito, no? Ang analogy na ibibigay ko. Yung pagkain ng anak mo, wala namang problema yun. Araw-araw naman na talagang kumakain yung anak mo eh. Kaya wag mo munang pakainin yung anak mo. Minsan lang akong pupunta sa bahay nyo para ako yung pansinin mo. Parang ganun kasi yung dating eh. Napapansin niyo yung logic? May mga importante kasing bagay na kahit pa sabihin mong normal yon, kailangang attendan yon. Ang krimen, ang pagkakaroon ng krimen sa Manila, ordinaryo lang naman yun eh. Pwede bang wag muna nating unahin yung pag may hino-hold up dyan? Dahil ko mo nang may hold upan dyan, wag mo na asikasuhin, ikaw muna ang asikasuhin. Diba, men? Wala sa hulog yung ano ni sir. Bagamat, no, doon sa part na kung sinungitan ka man o bastos kang kinausap, medyo kakampi mo ko doon ng konti. 'Di ba? Dapat sinabihan ka na lang ng maayos na, "Sir, kasi po ano kami eh, pagpasensyahan nyo na. Makakahintay po ba kayo? Kasi busy po lahat ng mga opisyalis namin dito." Kahit ganun man lang sana, 'di ba? Pero yung maghinakit ka ng ganyan, I don't know, no. Hindi ko ano. Ang hirap pang intindihin, sabi, magpapatap lang ako. Kung ano-ano na VIP. Ikot nga ako ng ikot sa Boulevard niyo, may personal ba akong kasama, may MPS ba akong kasama. Kung naging maayos lang din kasi yung pakitungo sa akin ng LGU dyan. Siguro, no. 'Di ba? Kahit pa sabihin mong pa-importante tong taong to. Or kahit sinong tao, kailangan talagang maayos makipag-usap. No? Pero, sa kabilang banda, ano, dahil ikaw ay dayo lang dyan, at alam mong aware ka naman na may bagyong pinaghahandaan, siguro pwedeng manggaling na rin sa iyo yung pangunawa. 'Di ba? Anong sasabihin ng mga tao dito? Tingnan natin. Ano tong mga nandito na from Gilbert? Yes bro, galit sa akin yan kasi di niya masagot yung tanong ko kung paano siya makakuha ng Guinness World Record kung sa Pilipinas lang siya maglalakad. Napakasinungaling niya bro. Hindi naman ako galit sa kanya. Tinatanong ko lang naman, wala siyang maisagot. Para siraan niya ako. Sinabi niya na taga Negros daw ako at gumawa ng alibay na isa ako dahilan kung bakit hindi siya welcome sa Negros. Kaya umalis agad siya. May sayang bro. So yun. Sabi naman nitong isa, galit sa akin yan kasi sinabi ko sa kanya noong nag-uumpisa pa lang siyang maglakad at mang-uto ng mga walang alam na hindi siya mabibigyan ng Guinness World Records. Kung sa Pilipinas lang siya maglalakad, sir, sabi ko, dapat around the world. Kaya nga world record. Oo nga naman, no. Ilang beses kong inikot ang Pilipinas by bicycle. Latest count is 82 provinces. 149 cities and 1160, 1493 municipalities. Pero ni sa panaginip ko ay hindi ko naisip na makakuha ako ng Guinness dahil maraming nag-around the world on bikes. Di ko kailangan magsinungaling. Oo nga no.
So, yung paghabol niya sa Guinness World of Record, invalid. 'Di ba? Sabi ng isa, kuya daw ni Wamos. Grabe naman kayo. Tapos ito pa, meron pang video na ganire. Yung parang magre-remit yata siya dito ng pera. Kaya na lang, Philippine Lupa, President de la Merced. Balik na lang ako. Hello. Ito yung pinost ni Kaalaman. Na-share ko ba yon? Yung sa remittance center, mag-aano siya, parang hinahanapan siya ng ID. Tapos wala yata siyang ID. Ang sabi niya, pinakita niya na lang yung FB niya, yung Philippine Looper, dahil dun daw siya mas kilala. Na-share ko ba yon? Yung kay kay Kaalaman ko nakita yun Alam mo minsan yung tawag doon, yung pagiging sikat. Actually, ngayon ko lang siya nakilala Sa totoo lang, 1 million pala mahigit yung nito, yung follower nito sa FB. Ngayon ko lang siya nakilala Hindi ko siya kilala talaga sa totoo lang. Hindi naman siya nakakuha ng longest walk sa Guinness World Record. Ay may first achievement agad ang bumugad. Na-unlock si The PH Looper. Ang first person ever to use FB Pages valid ID. First person to use FB Pages valid ID. Ito yun First time in the history na may taong ginamit bilang valid ID ang FB page ng subukang kumuha ng pera ni The Philippine Looper sa isang remittance center. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Wala noong maipakitang ID si Looper. Kaya sinabi niya na lang sa cashier, kailangan pa ID, ito na lang, Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, FB page. Sobrang taas ang tingin. FB page ang pinresenta. Ay, nako. Anyway, the feeling ko yan na siya sa kasikatan. Ewan ko nagisikat siya Maybe kayo kilala niya. Ako hindi ko siya kilala Ngayon ko lang siya nakilala. Nung fino-forward nga sa akin yan, hindi ko alam kung paano re-react. Dahil hindi naman talaga aware do sa nangyayari sa kanya. Well, ngayon, partially kilala ko na siya pero for all the wrong reasons. 'Di ba? Chill lang pagka ganyan, 'di ba? Oy, stay safe sa lahat So, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat.